flatmates, this is She. This is Georgie. And welcome to One Seat Apart. Anyway, ngayon siya, sobrang excited ako kasi first, nai-interviewin natin na hindi natin kakilala. Oo. At wala tayong connection sa kanya. Parang meron na tayong common connection. So parang we were able to reach out to him because of someone who is also a stranger to us. Yun. So, the past few days, I was very active in talking to the indie music people. And then I bumped in to this person. Ang gusto ko dito kasi is one of the music genre na sobrang lapit sa puso ko, which is reggae. Yun siya. Anyway, do the honors. So, let me introduce our guest, Kaloy Diokno! Si Sir Kaloy Diokno. So, sir, kamusta? Ayun. Buhay pa. Si Sir Kaloy, taga Batangas siya. Born and raised. Yeah, born and raised sa Batangas. Kamusta ang Batangas ngayon? Oh, napakasarap. Beaches. Malapit kayo doon. Sabi niya nga, ako doon last month. Sabi niya nga, dahil sa beach ng Batangas, mas na-inspire siya mag-reggae. Tama ba? Oo. Ano bang reggae? 2 minutes walk lang ako sa Wow! Kaya parang sa tapat niyo lang. Nice! Kamusta reggae? Ano ang reggae sa'yo? Reggae. Yun. Ano siya, ayon kay Bob Marley, rebel music siya. Tapos, yun, religious music din. Yun nga lang, dito sa Pilipinas, parang ginagawang katotohanan. Pag napa-mainstream napa-mainstream na banda ka, ganyan. Parang, ayun na ang isip ng mga Pinoy na, comedy, reggae comedy. Pero malalim ang genre na reggae. Tama. Just to inform everybody, ang reggae originated sa Rastafarian. Rastafarian is the religion. Fun fact! Religion ni Bob Marley. Wherein sila, nag-jujut sila, pagka high na sila sa jutes, nasa kanila na yung Holy Spirit. Si Bob Marley yung worship ministry nila, kaya kumakanta si Bob Marley. And then with reggae, technically, it concentrates on a 4-beat. Diba? So 4-beat lang siya. Then, ayun nga, ska, rap, reggae. Magkakadikit yan. Those are poetries in action. Pero ang reggae talaga is, by nature, is a religious worship kind of music. Yun. Tama ba ako? Yeah, tama. Okay, para saan pa nag-tie and dye on t-shirt? Diba? Supporting reggae siya ngayon. Yeah. So, Sir Kaloy, question lang. So, ilang taon ka nung nagsimula sa music? Siguro around 17 years old. 16, 17 years old. From there, reggae talaga yung Hindi pa. Okay. Yung Red Hot Chili Peppers, The Beatles. Mga slow rock. Mga dito sa Pilipinas, yung Eraserheads, mga River Maya. The usual, alternative. Yan. Tapos yung kapatid ko sumusulat din siya ng kanta. Pero more on, hindi mo naman masasabing emo dahil ang emo, pop, last na yun. last. Pero hindi siya ganun kabilis, hindi din siya ganun kabagal. In the middle. Parang slow rock nga. Parang ganun. Slow rock. So, kailan nagsimula yung gusto mong reggae na music? Nung nag-disband na kami. You had a band before. Yun nga, yung kapatid ko. Okay. Puro, kamag-anak, pinsan, kapatid ko, pinsan. Ganyan. Tapos yun. Yung basis namin, Spain na. Yan. Tapos, tabing dagat nga kumbaga yung reggae, hindi mo na maaalis sa tao doon. Lahat ng tao doon, hilig, reggae, ganyan. Di ba sa San Juan, yung surf, capital, reggae doon Diba? Habang nagsusud-sud sila ng mga surfing board nila, tumutugtog reggae. Kasi sabi mo nga 4 beats lang siya, diba? 4 beats so you can actually use any instruments or item na may 4 beats, na makakapag 4 beats ka. Kaya siguro ganun lang. Kasi parang
kung nasa beach ka lang, sorry, hindi naman kailangan na meron kang electricity na kailangan isasaksa ka, di ba? Tumble lang sa mga table doon o kaya sa mga kung ano man yung galon doon kung ano. Bongos talaga for reggae, di ba? Pero yun, as an artist, ano yung struggle mo? Lalo na, ang alam natin, reggae talaga is not that mainstream. Although marami tayo nag-mainstream na reggae such as sa Brown Man Revival, pero hirap talaga. Ska, meron din naman, pero hindi naman ganun ka-profound ang ska, di ba? Is that only sa Philippines na hindi, or was it like worldwide? Actually, kada genre kasi may struggle sila. May struggle sila. Rap, reggae, those genre kasi came from the black people eh. Diba? So, may struggle talaga dun. Kumbaga, may status symbol. Diba? Pag mayayaman kasi more on R&B, pop, tapos sa Pilipinas, mga K-pop. Actually, you mentioned na kanina ako, parang sa Philippines, pinagtatawanan siya. I was thinking na, because nasanay sila sa ganitong genre, kung ano yung trend, like the K-pop, di ba? Hindi kasi nila alam. Hindi nila alam. Yun. Feeling nila yung reggae kasi because of the beat itself, nakakatawa. Di ba? Parang funny. Bigyan mo nga akong 4 na beat mo. Sige. Parang nakakatawa siya. Hey man! Suman! Bili na kayo! Mafia! May makumakalat na balita na ang isis ni Kwanay. Okay, so, napamahal resort kasi sa akin yung reggae, pero are there any struggles on reggae? Parang wala naman akong nakikitang para sa as an akin artist. As an artist. Kumbaga, hindi ka ba nila... Baka hindi niya pinapansin. Meron. Hindi kasi, pag reggae artist ka, hindi ka naman kukunin sa bar para tumugtog, kukunin sa event para tumugtog. Siguro yun, yung mga pagkuha sa events, ganyan, dahil nga, syempre, hindi ka variety. Nag-focus ako sa reggae. Minsan lang ako makakuha ng yung talagang may bayad na malaki. Pero pag nagkaroon naman ng gano'n ng bayad, okay din. Pero sa akin naman makatugtog ako. Masaya ka na. Oo, masaya na ako. Plus na yung bayad. Ganun. Siguro yun ang pinaka-struggle ko. Yung halimbawa sa mga kasal, birthday, mga... sa kasal? Anong kinakanta mo sa kasal? Love songs. Love songs. Pero reggae. May ginagawa ko minsan reggae, yung iba, pagbagay, tapos yung iba talaga, love song lang. Isang pasada. Love song. Para sa kasal niya siya. Wait lang. Nakuha pa ako ng groom! Maghahanap pa ako! Hindi, okay na, may tutugtog na eh. Yung groom. Yung groom na lang. Sabi siya, magkapapahanap ka kay Ernie, marami siyang kapitbahay. 19 lang, 19. 19? Anong 19? 1972. Mali. Sorry. Some people fall for fortune. Some people live just for the fame. Some people live for the power. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things they find what's within, and before. Kapatid, ang galing. Ang galing, kapatid. Nice. Alam mo yung Flexible. mga natural artist,
kumbaga innate sa kanila talaga yung talent nila na regardless of tugtugin mo na, tugtugin mo. Parang ano lang naman siya eh. He can play any songs, pero nag-focus lang siya doon sa kung ano yung passion niya, which is reggae. Diba? Pero if you request na kung ano yung gusto mong kanta, love song, pang broken heart and song, kaya niya. Parang apektado ako sa broken heart. Pero, may hugot. tingin niya kasi sa backstage. May backstage. Nag-uusap kami. May similarity sila ng mga nakuusap nating artist na pag negative yung nararamdaman nila, saka malungkot sila, saka sila nakakapagsulat ng kanta. Bakit? Doon, kumbaga doon na nasisiksik yung utak mo. Nag-iisip ka. Kung paano mo siya ilalabas. Oo, syempre, kailangan mong ilabas yung negative mo eh. Kailangan, kung ang iba, gagawa ng painting, di ka? Ang iba, gagawa ng mga metalworks, kung pag negative ang ano nila. Ako doon sa pagsulat ng kanta. Kumbaga para mailabas mo yung negative na enerhiya. Para hindi siya magstay sa iyo, para same sila ni Ems. Oo, same sila. Pero ang ganda, no? Yung dapat ang maanuhan ng ibang tao. Para yung iba kasi, di ka, nagbibigti, ayun, hindi nila na ilalabas. Wala silang nakakausap, wala silang outlet. Ayun dapat ang mano ng ibang tao. Matutunan. Kahit anong bagay, basta mailabas nila yung negative nila sa katawan, okay yun. Para mabuhay tayo ng ako, iniiyak ko lang. Yun, isa pa din yun, yung outlet, yung pag-iyak, ganyan. Pero seatmates, diba? Parang nakakatuwa kasi we're learning something. Yes. I mean, alam naman natin lahat to eh, pero iba pag narinig natin sa isang tao na naging passion niya to eh. Diba? Ikaw ba? Ano yung kantang sinulat mo na talagang tumatak sa puso mo na lahat ng negativity nandun eh? Bakit mo siya sinulat and bigay mo sa akin yung pinakalinya na sabi mo, pag sinabi mo to, tatatak to sa mga parang, seatmates natin. the best composed song na ginawa mo. Yung Jaway. Bakit? Jaway. Tungkol yung kay God. Okay. Yung Jaway. Jehovah, no? Jaway. Saan yun? Sa Rastafari. Sa Rastafari din yung Jah. Reggae talaga. God yun. God sa kanila yun yung Jah. May lyrics ako na everybody wants to rule the world but only Jah has the power. Ang ganda. Tapos world destruction by human creation, only Jah has the judgment. Nice. Tapos want to save the human race, only Jah has his way. Tapos chorus, Uja way, you not lost. Uja way, you not lost. Galing, ang ganda. Pwede bang pakunlakan mo kami kahit yung chorus lang? Parang natuwa ako eh. Ang ganda. Ang ganda yung message na. Yun ang chorus, Uja way, you not lost. Eh. Oo, ayun na. Uja way, you not lost. Uja way, you not lost. Uja way, you not lost. Galing, hindi promise ang galing kasi Rastafari sa religion eh, diba? And reggae is a worship song talaga, diba? Na parang yung ginawa niya really symbolizes kung ano yung Rastafari, kung ano yung Rasta, diba? Kasi tayo ang babaw ng tingin natin eh, pero with the message that he is sending, pinapakita niya kung gaano kalalim yung ibig sabihin ng Rasta. No? Pero ano yun, ang pagbuo ko ng kantang yun, kumbaga, nagbigay ng phrase yung kapatid ko. Yung nga, yung everybody wants to rule the world. Tapos, yun, doon na lumikot yung isip ko. Parang nabuo ko yung may bubble. So ngayon, nakailang songs na nasulat mo? 11 songs. Na-publish mo na ba siya?
Hindi pa. Pero alam mo kasi meron sa music industry, merong master copy publishing, di ba? Siya lang gumagawa ng music niya, siya nagmamaster sa cellphone niya lang. Diba? So, kesa gumastos ka ng libo-libong pera, siya sa cellphone niya, ano cellphone mo? A54? Samsung. Saan ang daan mo paglabas? Hindi, meron yun nga. Kasi parang indie artist, solo artist, pero soloista talaga, diba? He published doing everything on his own. So, do you have YouTube channel, Facebook page, or any music platform na gusto mong invite yung mga setmates natin? Yun, sa YouTube channel ko, search nyo lang Carl Philip Jokno. Tapos sa Facebook, Kaloy Jokno. Sa ano pa ga? Wait lang. Pero soon sa Spotify. Soon sa Spotify. Soon sa Spotify. Yung title nun, Kaibigang Buwan. Actually, lahat ng sinabi niya, you can see it on the link below. I-click nyo lang. We will share those links. Pero, ito, bago saan pumunta yung interview natin, alam mo ba, hindi lang siya artist. Oo. Nagluluto din siya. Siya ay chef. Kaya siya si Chef Kaloy. Ano yung specialty mo, Chef Kaloy? Loming Batangas. Sana, sana meron silang Hindi ako naniniwala dyan. Sana makaabot din Oo. At tayo makabarek. Pero, nga, si Chef Kaloy, pwede siyang gumawa ng food order. Yes. Diba? Pack lunch. Pwede rin na, sa Batangas. Saan sa Batangas? Sa Bawan, Batangas. San Andres, Bawan, Batangas. Yan. Pero dito, pag nandito ka sa Manila. Pag nandito ako sa Manila, nomads din ako dito Kahit saan, Marikina, sa Pasig, Caloocan yan. Daming property. Pero paano sila, wala ka namang pwesto, diba? Paano sila nag-order? Facebook. Okay. Kontakin lang nila ako sa Facebook. Ako gusto kong matikman yung Loming Batangas. Oo, ako din. Hindi ako niniwala sa kanya Gusto ko siya matikman. The taste is to believe. Pero yun nga, sobrang enjoy ako dito sa interview natin. Pero, reggae is marginal when in terms of audience. That's one. Number two, syempre, kailangan rin natin mabuhay. Diba? Nagluluto siya, tapos nag-a-apply rin siya sa barko. Diba? Pero nandun pa rin siya sa music, nandun pa rin yung puso niya. I would ask, what is the secret sauce that keeps you moving sa music, sa reggae? Secret sauce? Siya yung nagbibigay sa akin, nagbibigay buhay. Siya yung pag walang music, wala ako. Ganon. Saan ka kumuha inspiration? Inspiration ko, yung mga nakapaligid sa akin. Mga kaibigan, si Lord, yan, girlfriend ko. I love you naman dyan. Love you, babe. May song ka bang sinulat sa girlfriend mo? Oo, meron. Sige nga, isang linya. Isang linya. Wait lang.
titig bukaw sa gabing mapanglaw. Thank you. Ang ganda, ang ganda. Ang galing, siguro tuwa ang girlfriend mo doon, no? Yung girlfriend mo nasa music din? Or ikaw lang? Yung kapatid niya nagba-violin sa church nila eh. Oh, social, violin. Violin. Pero you've mentioned kanina, yung mga kaband mo, kapatid, family, pinsan. So, meron silang kapareha. Family of artists, diba? no? So, hindi na kayo lumabas, kayo-kayo na lang mag-pamilya. Pero after nung naghiwalay, hindi ka na nagbuo ng banda mo. Solo. Solo ka na. Tapos, nitong April 28, yun nga, Last week lang yun. nakilala ko siya doon nga sa yung sa Samahan sa Batangas, yung local dep. Yun nga, yung mga magre-reggae rap, ganun sila. Doon ko siya nakilala, drummer. Nakanta din siya. Tapos yung isa naman, naging kabarkada ko din sa Batangas. Sumali kami ng Battle of the Bands. Kamusta? Wow. Nag-third place kami. Congratulations! Nalala ko siya kanina, sabi ko, bukod doon sa mga videos na panood ko sa kanya, sabi ko, parang nakikita ko to. May interview ka na ba ni Julius Babaw? Kailan to? Noong January 27, 2023. Last year, January. Ang galing. So, kamusta yung interview? Yun, masaya din. Ayos din. Na-promote ko yung t-shirt ko, yung business, yung paglolomi. Tapos yung mga kanta ko na-promote ko. Ayun, so ikaw, sa mga seatmates natin, anong gusto mong sabihin? Yes. Ayan, kung gusto nyo sumulat ng kanta, tuloy-tuloy lang. Kung gusto nyo pumasok ng music, ituloy nyo, masaya. Tapos, huwag kayong titigil. Pwedeng magpahinga, huwag lang titigil. Yun. How about your business? Yung t-shirt mo? Yung t-shirt ko, ibabalik ko siya pag nakasampa uli ako. Mag-iipon muna ako ng ano yung t-shirt tag? Anong t-shirt? I Revive. I Revive. Oh. Lalim dun. Parang sa reggae din siya. Sa reggae shirts. Reggae. Tapos, aside from that, invite them kung may mga gigs ka or Facebook page mo. Ngayong dadaang ano nga bukas, May 5. May 5 na sa Unknown 13 Pub. Tapos sa May 25 sa Bacoor, Cavite. Lalabas to sa Facebook page ng ating One Seat Apart. Of course, we'll start to promote Sir Kaloy Joke, no? And anyway, Sir Kaloy, sobrang natutuwa kami, sobrang saya kami sa interview. Meron kami regalo sa'yo. Ay, hindi to. Akala ko yung pag-siya. Ito yung regalo namin sa'yo. Sana magustuhan mo. Yes. A memorabilia from One Seat Apart. That's a limited edition. Ayos. Ilan lang kayo meron yan? Yan, One Seat Apart. Ayos. So, ayun. Anyway, kagaya nung sabi ni Sir Kaloy, tuloy-tuloy lang. Diba? Passion niya yan eh. Diba? Aside sa inspirasyon, yung mga taong nasa paligid mo, yung Diyos, yun ang gawin yung inspirasyon. Parang, any struggles or any challenges that you are facing, hindi naman solusyon na you give up life. So, yun yung pinapoint out din nila. And anyone that we interviewed, diba? Just life goes on. You will be able to cope up with it. You have people loves you. You need to get an outlet para ilabas mo yung emotions mo. Like pag-iyak, ganyan. Pagsulat ng kanta. Pagsulat ng kanta. Pag-perform. Yes. Anyway, so I enjoyed this interview, Sir Kaloy. Yes. Lalong napalapit sa akin yung reggae, parang gusto kong kumanta tuloy. Pero, ayun, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you, sir. Bye! See you.